Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng pag-aaral po natin ng The Lord's Prayer. Noong nakaraan ay tinalakay natin yung introduction, yung dalangin ng mga apostles na Lord, teach us how to pray. And then last week, pinag-aralan natin yung the word na Our Father. Yung word na yon is a great privilege. Okay? At kung gusto ninyong ma-review yon, hindi pa natin ipopost sa YouTube, pero eventually may popost po natin yon. But this time, pag-aaralan natin yung first na, yung buong verse ng verse 9 ng chapter 6. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Okay, so pagtutuunan muna natin ng pansin yung unang bahagi, yung who art in heaven, mamaya yung hallowed be your name. Alam niyo mga kapatid, ito pong panalangin na ito ay it was designed para turuan tayo na makita natin sino ba yung Diyos na ating sinasamba at kung papaano natin siya i-approach. Okay, so dito, unang-una makikita ninyo dito yung greatness ng Diyos, yung vastness ng gap natin sa Kanya, yung tinatawag na great chasm or chasm. At pangalawa, yung tinuturo din ng panalangin ito yung the transcendence of God as well as yung immanence of God. Na bagamat He is infinite and tayo ay finite, pero He is very near to us. And then pangatlo, tinuturo din ng talatang ito yung kabanalan ng Diyos at yung Kanyang majesty. At panghuli, ay tinuturo din ito yung papaano natin siya i-approach, na dapat i-approach natin siya in heavenly manner. Okay? So ngayon, okay. Alam niyo mga kapatid, kasi tayo earthly tayo. Buong orientation natin sa may buhay, buhat nung pinanganak tayo, magpahanggang ngayon, puro earthly things ang nakikita natin. So, hindi tayo aware sa tinatawag na heavenly reality. Kaya minsan, inaakala natin na yung Diyos natin ay katulad, we approach Him para bang earthly father din. Meron pa ngang iba, nagmamaktol Actually, totoo ito, Actually, pastor pa ito. Kasi marami siyang anak at walang-wala silang kapera-pera, wala siyang project, nagmaktol siya kay God para siyang bata na So, akala natin ganon. Parang akala natin ay parang dito lang siya, parang isang tatay lang natin. Kasi minsan ganon kasi tinuturo, pinipresent yung Diyos na bagamat tinawag siya na tatay natin, pero huwag niyong kakalimutan na siya makalangit. Okay? So, nakakalimutan natin na pag tayo ay humaharap sa Diyos, pinag-uusapan natin dito anything heavenly. Okay? Yung ating nga lang kalagayan, tayo ay nasa heavenly reality. For example, yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, we are now seated with Christ in the heavenly places. That is the reality. That is the truth about us. We are seated in Christ in the heavenly places. Bagamat nandito tayo sa lupa, kahalubilo natin mga tao, but we are in heavenly places. Pangalawa, sinabi sa Philippians chapter 2 na ang citizenship natin is heavenly. Bagamat meron tayong Filipino citizenship. But we have, yung totoo nating citizenship is heavenly. Pangatlo, ay yung every time na tayo ay nag-gather, every time we approach the presence of God through prayer, worship, or whatever, we are entering the heavenly realms. Minsan kasi, napaka-dangerous ng ating attachment sa mundo. We are oriented sa mundo at mga makamundong bagay. Minsan, dahil sa ating attachment sa mundo,
we talk about earthly things. Alam natin mag-entertain sa mundo, alam natin magpatawa sa mundo. Minsan, alam nyo ba yung mga ganun nating style, dala-dala natin pag nasa may pulpit tayo? Minsan, nagjo-joke-joke tayo rito. Minsan, akala natin, nasa labas tayo na nag-entertain tayo ng mga tao. Nakakalimutan natin, we are in heavenly reality. Amen. Nakakalimutan natin, we are approaching a holy God in the heaven. Kaya very integral yon yung sinabi ng Panginoon, Our Father, hindi siya nag-end doon, who art in heaven. Pag binanggit yung heaven, take note. Be alarmed. We are talking about the presence of God. The holy presence of God. We are not here to entertain people. We are not here para kilitiin ang mga tenga ng mga tao. We are here serving a holy and living God. We stand in awe of Him. Kaya never approach, kayo man ay maging MC o whatsoever, kayo man ay maging song leader, huwag ninyong dadalhin anumang orientation ninyo sa mundo. Never dadalhin nyo rito. Magsalita kayo rito, purely i-exalt ninyo ang Diyos, wala nang iba. Earthly tayo, our God is in heaven. Okay? So, because of our ignorance of the heavenly realities, at minsan nakakalimutan natin, tayo, nasa heavenly rin yung ating kinikilusan. Nakakalimutan natin yun eh. So ngayon, dala-dala natin yung ating kaya pag nag-approach tayo kay God, we took it very lightly. We are not serious about the holiness of God. We do not fear and we do not tremble before His presence. Okay? As much as possible, meron namang talagang minsan may mga iba yung nagpapatawa, iba yung medyo nakakatawa yung sinasabi mo na totoo naman. May mga ganong sitwasyon eh. Pero iba yung intention na nagpapatawa ka sa may pulpit. Never do that. Kasi you are not serving God. Okay? Alam niyo ba si Prophet Isaiah, nung nakita niya yung presence of God, nakita niya yung mga archangels na nagbabantay sa presence ng Panginoon. Talagang sumisigaw pa ulit-ulit sa langit, even in the book of Revelation, nung nakita nila ang glory ng Panginoon, they say it over and over again, Holy, Holy, Holy. Kanina kinanta natin yun eh. Holy, Holy, Lord Almighty. We are not just singing. We are praising, we are standing in awe in the presence of our holy heavenly Father. Okay? And then, alam nyo bang naging reaction? Dahil nakita niya yung kabanalan ng Panginoon, ang naging reaction ni Prophet Isaiah, sabi niya, Woe is me! For I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Hindi ba ganyan yung ating kinikilusan sa mundo? Puro mga kausap natin sa office, sa trabaho, sa labas, puro mga tao na unclean lips. And then you behold the glory of God. Kaya nung na-reveal yung glory ng Panginoon kay Isaiah, sabi niya, Woe is me, sabing ganon, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Huwag ninyong kakalimutan, hindi lang po tayo, pag nag-gather tayo rito, hindi po itong four corners of the wall, hindi po yung aircon, hindi po yung mga curtains, hindi po yung mga upuan, yung tiles, whatsoever, hindi po yan yung pinuntahan natin dito. We are approaching the presence of a holy God. Huwag niyo pong kakalimutan yan. We must tremble and we must fear Him.
pag tayo ay tumatayo sa kanyang presensya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Isaiah, chapter 66, verse 1, "Thus says the Lord, Heaven is my throne and earth is my footstool." What? Yung earth footstool lang ng Panginoon? Where is then a house you could build for me? And where is a place that I may rest? Meron ba? Pwede ba siyang i-contain sa ganitong Sabi nga ni Solomon, nung pinagawa niya yung temple, sabi niya ganyan, yung heaven nga hindi kakayang i-contain. The heaven itself. How much more yung building na ginawa niya yung temple? Kung yung heaven ay puldok lang, dust lang pagdating in terms of the universe. Hindi ma-contain si God. Yun pa kayang napakalit na building. Pero ang sabi ng Panginoon, "Behold, I dwell in the midst of those people who tremble before my presence." Isipin niyo po yun, mga kapatid. Kaya sabi niya, "Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house you could build for me? And where is the place that I may rest? For my hand made all these things." Ako ang nagbigay ng lakas sa inyo na may paggawa ang mga buildings na ito para kayo makapag-gather. Galing sa akin yan. Hindi tayo ang paggawa niyan. Sabi niya, "Thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look, to him who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word." Yan po ang Diyos ng Biblia. Yan po yung Diyos na nire-represent natin. Yan po yung Diyos na sinasamba natin. Yan yung Diyos na pinaglilingkuran natin dito. Ang hinahanap niya ay yung mga tao na tatayo rito who trembles at His word. Hindi yung magaling ka mag-joke-joke dito sa pulpit. Do you tremble? Hindi ko sinasabi na ito ay most holy place, iyan ay holy place. No. Nasaan man ang presence ng Panginoon ay holy. At tayo ay kabilang doon. Ang sinasabi ko sa inyo, whenever you stand before God, consider the holiness of God, consider His majesty. Stand in awe of Him. Amen. Pag kayo ay nabigyan ng pagkakataon na tatayo kayo rito, stand in awe of Him. Tremble at His presence. Mag-ingat kayo sa mga words na bibitawan nyo kasi we represent God to the people. Be careful even sa inyong mga testimony. Minsan tayo, nagte-testimony tayo, very emotional tayo. Minsan dala-dala natin yung defeat natin, yung kabiguan natin sa mundo, nandito nagte-testify, hindi mo alam, hindi mo na nire-represent si God. Ang nire-represent mo na yung weaknesses mo. Pero feeling mo, ikaw ay talagang nag-serve kay God. No, you are not representing God. You are representing your defeat, your weaknesses. Yes, meron tayong emotion. But we have to control our emotions. We have to contain it. Kaya nga pag nandito kayo, always represent the goodness of God, His faithfulness, His majesty, His greatness, His victory. Amen po ba? Despite of sicknesses and diseases, despite of poverty, famine, nakedness, sword, you represent God. Tatayo ka rito. Manood kayo ng mga tao, mga martyred. Bago sila pinatay, they praise God despite ng mga ordeal na pinagdadaanan nila. They glorify God. At iyon yung ating main business. You will always glorify God whenever you stand before His holy presence. Amen?
Kaya nga sabi sa Philippians, "So then, my beloved," sabi ni Apostle Paul, "just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for God is at work, who is at work at you, both to will and to work for His good pleasure." Very important yung word na yon. Fear and trembling in the presence of God. Nakakalimutan natin to itong verse na ito sa Hebrews. Whenever we gather, we enter His holy presence. Pag nandito tayo, hindi lang tayo ito mga kapatid Tatandaan ninyo, we are seated in the heavenly places. Ang citizenship natin ay nasa heaven. And we gather sa heavenly realms. Pag nag-gather tayo, sino-sino nandoon? But you have come to Mount Zion. Alam nyo yung Mount Zion, that is yung noon sa Old Testament, yung physical na Jerusalem, nandoon ang Mount Zion. Pero ang pinag-uusapan natin ng Mount Zion rito is heavenly Jerusalem. You are entering the heavenly Jerusalem. Pag nag-gather tayo. The city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the myriads of angels. Hindi natin nakikita ang angels dito, pero kasama natin ay libo-libong mga anghel. Innumerable presence of angels. To the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven. Tayo, enrolled in heaven? And to God. Oh, nandito pala ang Panginoon. Of course, siya ang reason. Kaya pag kumakanta tayo, hindi lang tayo kumakanta ng words lang. We worship the living God. We stand in awe of Him. And the judge of all, and to the Spirit of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, to the sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. Nakita nyo? Whenever we gather, that is the heavenly reality. Amen pa ba? Sa mga youth na nagtitrain sa music team, consider this word. Consider the presence of God. Okay? So that magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. You always fear Him, and that is healthy para sa mga lingkod ng Panginoon. Okay? So ngayon, tignan ninyo mga kapatid, tatandaan ninyo ang laki, ang lawak ng yung napakalawak ng agwat natin sa Diyos. He is in heaven and we are on earth. He is infinite, we are finite being. He is incomprehensible. He is transcendent beyond all human knowledge and experiences. He is far beyond. Hindi mo matarok. And yet tayo, napaka-limited ng ating understanding, napaka-limited ng ating kayang gawin. And yet, He is very imminent. Yan yung mga unique features ng ating Diyos Hindi lamang unique ang ating Diyos as a triune God na three distinct person in one being. Hindi lamang yun ang nagbibigay kay God ng uniqueness Yung kanyang immutability. Yung kanyang pagiging, despite nung napakalawak na vastness ng kanyang greatness kaysa sa atin, and yet He is very close. He's very intimate sa atin. At isa pa sa kung ano yung uniqueness ng ating Diyos, yung kanyang tinatawag na yung hindi siya nagbabago. Immutability.
He does not change. Tayo, subject tayo sa change. Ngayon, nag-isip ka ng ganito, nag-decide ka ng ganito, bukas, hindi na yun ang decision mo. Pabago-bago tayo. Lahat, walang bagay sa ibabaw ng mundo ang hindi nagbabago. But God remains the same. That is the uniqueness of our God. Isipin mo, yun yung pinupuntahan natin, yun yung wino-worship natin, incomprehensible God, majestic, holy, infinite, eternal God, powerful God. Diba? Immutable, imminent, transcendent. Isipin niyo yung mga katotohanan ng tungkol sa Diyos. Lalapit ka rito and then nagjo-joke-joke ka lang. That is disrespectful sa presence ng Panginoon. Sige nga, gawin mo nga yan doon sa earthly king. Hindi ba pag nasarapan ka ng earthly king, todo behave ka? How much more the greatness of God is far beyond. Tignan ninyo yung sinasabi. Guard your steps. Pag pupunta ka sa presence, lalo na pag mag-represent ka, yung tatayo ka rito, guard your steps. Even sa prayer mo, kasi nag-approach ka kay God Even pag magbabaw ka, mag-ingat ka. Guard your steps. Ayan ang payo ng Biblia. As you go to the house of God and draw near to listen than to offer a sacrifice of fools. Ilang beses natin ginawa ito na nag-o-offer tayo, akala mo nagbibigay ka ng sacrifice kay God, akala mo nagsiserve ka kay God, pero ang tawag ni God sa ginagawa mo is sacrifice of fools. Kasi you did not regard His holiness, His majesty. Do not be hasty or impulsive in thought to bring up a matter before the presence of God. Huwag ka maging impulsive. Hindi ka nandito para maging, alam mo kasi yung pagiging articulate natin sa mundo, dala-dala natin dito yan Sanay-sanay tayo mag-play ng words sa mundo. Kasi nga, exposed tayo sa mga tao. But in the presence of God, ang sabi sa iyo ng Panginoon, do not be hasty in words. Pipiliin mo yung sasabihin mo. Hindi mo kinakailangan bulahin ang Diyos. You are approaching an omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay na babasa niya, even our thoughts, our hearts. Alam niya kung ikaw ay nasa state ng hypocrisy. Ang sabi ng Panginoon, do not be hasty in words. Lalo na pag nagbabaw kayo, be careful. Huwag ka agad kayo mangangako kung hindi nyo rin lang kayang gawin yun. That is a grievous sin against God. Nagsabi ka na maglilingkod ka kay God, nagsabi ka na ganito, mag-ingat ka kapatid kasi sinasabi mo yun in the presence of God. Do not be hasty. Yan ang payo ng Biblia. Do not be hasty or impulsive. Alam niyo yung salitang impulsive? Pabigla-bigla. Hindi mo na nag-iisip. How much more yung tao na sanay na sanay sa mundo magsalita? Haharap ka rito. Sabi nga ng Proverbs, mas maraming salita, mas maraming kasalanan. Kaya nga ang advice ng Bible, mag-ingat kayo. Guard your steps. Guard your words. Mas maganda nandito ka, piliin mo salita mo, mas maganda yung declaration ng kabanalan ng Panginoon, declaration ng kanyang majesty, declaration ng ginawa niya. Amen? Mas maganda yun ang sabihin mo pag nandito may pulpit. Mas selected, mas maganda. Kasi we are not here to impress people. We are not here to entertain people. We are here to serve a living God, standing in awe of Him. Amen.
For God is in heaven and you are on the earth. Kaya nga when you pray, Our Father who is in heaven, naalala mo yung verse na yan. Nire-remind tayo. Yung nilalapitan mo, bagamat inalaw ka niya na maging tawagin mo siyang tatay. Pero remember this, He is your Creator. He is Majesty. He is an omniscient God, all-powerful God. He is in heaven. He is holy. And we are on earth. Ang kahalubilo natin araw-araw, mga taong unclean lips. Puro earthliness ang alam natin sa mundong ito. Kaya be careful. Let your words be few. Yan ang payo ng Biblia. Let your words be few. Mga future na song leader. Amen. Do not let your speech cause you to sin. And do not say in the presence of the messenger of God that, Lord, it was a mistake. Huwag mong sabihin nyo, that is not acceptable. Why should God be angry on account of your voice and destroy the work of your hands? Why? Kailangan pa ba? Para lang maintindihan mo kung gaano kabanal ang ating Diyos? Kung gaano kaseryoso yung pagtayo sa presensya ng Panginoon? Amen. Tatandaan natin, God is holy and we are a sinful being. He is infinite, incomprehensible, and we are a finite being. We are so weak, and God is so strong. Transcendent strength. Sabi nga ng Acts 17 verse 25, yung Diyos daw ay hindi siya pinaglilingkuran ng nor He is served by human hands as though He needed anything. Naglilingkod tayo sa Diyos na walang pangangailangan. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi niya tayo kailangan actually. He can exist even without us. Naglilingkod tayo kasi kailangan natin siya. Naglilingkod tayo sa Kanya kasi nagpapasalamat tayo sa Kanyang kabutihan. Amen pa ba? Kaya don't be so proud na akala mo yung ginagawa mo is something. You contributed great things. No. Ang Diyos ay walang pangangailangan. And yet we serve Him out of our gratitude as a thanksgiving to His kindness, goodness, faithfulness, yung Kanyang mercy, undying love toward us. Malinaw po ba yon? Kayo po ba ay nag-almusal na? Tatandaan ninyo, bagamat inalaw niya tayo na tawagin siyang Father, we must be reminded that we are earthly and He is our creator, and we are just a creature. And as a creature, we saw Him, we stand in Him, beholding His majesty, His sovereignty, His awesome power and strength. Amen? Sabi nga ng Psalms 103 verse 14, He Himself knows our frame, and He is mindful that we are but dust. Yan tayo. Yan ang tao. Alabok. Dust. Iyan lang tayo. Galing tayo sa dust, babalik din tayo sa dust. Kaya nga isipin nyo, no, kung gaano kalaki yung glory na ipinangako ng Diyos sa atin as inheritance, yung makakabahagi ka sa Kanyang glory.
Lahat ng tao will return to dust, and yet tayo mag-resurrect tayo to inherit that glory. That's why we fear Him. We are but dust. And yet, tignan mo ang tao, napakapalalo ng tao. Kaya kung titignan mo yung tao, lalo yung unbeliever, 90% kapalaluan. Habog, akala mo, kaya niyang, yung mga nagagawa niya, akala mo, all by himself eh. Even nga mga Christians, meron pa rin traces eh. Traces na lang ng kapalaluan. Na akala mo yung nagawa mo eh, may nagawa ka kay God. Para bang sa ganang iyon, nagawa mo yun. Meron pa rin traces ng kapalaluan sa atin. Pero, tinuturoan tayo ng Panginoon na isubdue natin yan, ipailalim lahat ng iyang kapalaluan na yan sa harapan ng Panginoon. And recognize Him alone. Him alone. Who work in us. Working in our salvation. Through the Holy Spirit. Okay? Tatandaan natin, in Him we live, we move, and have our being. We exist because of Him. Okay? So, tignan niyo yung vastness, ano? Yung laki ng agwat natin sa Diyos. For my thoughts are not your thoughts. Nor are my ways your ways. Wag mo akalain ganun si God. Wag mo siyang akalain na parang we treat Him like the way we treat our fathers in earthly. For just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher. Tumingala ka sa kalawakan. O nakikita mo lang, hanggang ulap lang eh. Pero ang sinasabi rin, tumingin ka doon sa ano? Sa kalawakan. Ganun sinasalarawan ng Panginoon, ang infiniteness ng ating Panginoon. He is far, far, far beyond. And yet, He is very near, immanent sa atin. And my thoughts than your thoughts. Kaya nga, never treat Him tulad ng ating mga earthly fathers. He is our heavenly Father, our Father who is in heaven. Kaya wag mo siyang tatawagin tulad ng ginagawa ng mundo, tawagin nila ang Diyos na Dad, Pops. Si Santino, pina-introduce siya ng ABS-CBN, Bro. That is disrespectful. At wag mong ititreat ang Diyos na tulad ng mga dumb idols. Sa dumb idols, paulit-ulit ka nagpipray kasi nga, bingi nga yun eh, walang mata yun, walang senses yun. Nagpipray, hangal yung lumuluhod, nagpipray sa mga idols, dumb idols, and never treat God that way. Ang Diyos, bago ka palang manalangin, alam niya na, because He is omniscient God, alam niya na yung sinasabi mo. And yet, He requires you to pray na sabihin mo ang petition mo. But it doesn't mean na hindi ka niya nakikita, hindi ka niya naririnig. Our God is omniscient God. Sabi nga ng Matthew 6, verse 8, so do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So we must approach God in reverence. And alam nyo ba, hindi tayong pwedeng mag-asta na parang entitled tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat He gave us the power na tumawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Pero wag kang na para kang entitled. Alam nyo ba yung salitang entitled? Anak mo ko eh. Kasi narinig ko yan mismo sa bibig ng isang pastor. Nagmaktol siya sa harapan ng hindi pa sabi mo, anak mo ko? Yet wala kaming pera. O ito yung taban namin. O ito yung bulsa ko, walang pera. O ito yung pitaka ko, walang pera. Ginawa yan mismo ng isang pastor. Nagmaktol siya.
na parang tatay lang sa mundo ang kausap niya. Tatandaan natin, we cannot demand anything from Him. Bagamat sinabi niya na lahat ng petitions ninyo ay i-offer nyo through prayer. Bagamat sinabi niya yon, pero hindi tayo po pwedeng mag-demand sa Kanya. Kasi yung ating katatayuan sa harapan Diyos, sa harapan niya, is pure grace. Undeserved favor. We do not deserve kung ibigay niya man yung pangangailangan mo, kung pinakinggan niyang panalangin mo, hindi dahil deserving ka. It is because of His mercy. It is because of His goodness and His faithfulness sa Kanyang salita. It is not because of us. Naiintindihan ninyo? Kaya wag tayo mag-asta. We always come before Him in humility. Kaya ngayong sabing ganon, ito ang hinahanap ko, yung mga humble sa aking presence. Diyan ako nananahan. Yung alam mong ilugar ang sarili mo na bagamat tatay mo siya. Pero ikaw alam mo, dust ka lang. Ikaw ay nasa mercy niya. Hingi ka lang, Lord, kahabagan mo nawa ako, Panginoon. Patawarin mo nawa ako sa aking kasalanan. Lord, patawarin mo yung kasalanan ng aking pamilya. Tulungan po kami, iligtas mo po sila, di ba? You beg for His mercy daily. Bagamat anak niya tayo. Because ang ating kalagayan is purely grace, undeserved mercy and favor only. Amen. So, lastly, we must approach God with faith. Kung lalapit ka na rin sa Kanya, kung manalangin ka, knowing that He is all-powerful God, knowing that He is an omniscient God, alam niya yung mga pinapanalangin mo, pero hindi mo siya po pwedeng ilagay sa kalendaryo mo. Lord, noong ko pa ito pinagpipray, isang taon na nakakalipas, hanggang ngayon hindi mo dinidinig. Never do that to God. Siya ay nag-act according to His predetermined time. Sa Kanyang greatness, sa Kanyang goodness. Binebesto niya yon ayon sa Kanyang perfect will. Okay? I-grant niya man yung prayer mo o hindi, wala tayong karapatan na mag-complain. Amen pa ba? So, we approach Him with faith, kasi without faith, it is impossible to please Him, sabi ng Hebrews 11 verse 6. For he who comes to God must believe that He is. Pag nag-pray ka, maniwala ka. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. An omniscient God, all-powerful God, a sovereign majesty who control all things in this universe. You must believe that He is. For He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen? Marami tayong prayers. Marami doon sinagot na ng Panginoon. Ang iba, hindi pa. Hindi po ba? Nagpe-pray tayo ng salvation ng ating household. Keep on praying. Kasi yan ang utos niya. Amen. Gaano man yan tumagal, hayaan natin yan sa kamay ng Diyos. Alam niya, mas alam niya yung ginagawa niya. Mas siya ay makatarungan kaysa sa atin. Kasi yung being niya mismo ang justice. Tayo, we know only yung justice. Very few. Walang unjust moment kay God. Wala siyang unjust decision. Even in the act of judgment, lahat ng iyon ay just. Kaya matuwid lang lahat ng kanyang verdict, lahat ng decisions. Matuwid yun. That is our God. Kaya nga, iisipin nyo na napakalaki ng ating Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung verse na ito. Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where then a house you could build for me? And where is the place that I may rest? For my hand made all these things, thus all these things came into being.
Kailan tayo nakapagpagawa ng mga ganito, pulpit, ng ito, napagawa natin ito? Sino nagbigay ng strength sa atin? Sino nagbigay ng resources? Tayo? Dahil nag-contribute tayo? Si God lahat ng iyan ang sumasa atin na nagbibigay ng lakas. But to this one, I will look. To him who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. Whenever you speak the word of God in all humility, in all fear and trembling, you handle the word of God. Be careful. Amen? Okay, so, sabi nga pa, dugtong pa nga ng Isaiah 57 verse 15, thus says the high and exalted one who lives in heaven forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, and also with the contrite and lowly spirit. Yan, dyan ang naanahan. So nakita nyo, no, yung immanence ng Panginoon despite ng kanyang transcendence. Ngayon, kaya nga, maintindihan nyo ngayon bakit nasabi ito ni King David. Itong prayer na ito. What is a man? Sabi niya, Our Lord, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who have displayed your splendor above the heavens. When I consider the heavens and the work of your fingers, the moons and the stars which you have ordained. Hindi ba minsan very amazing? Ilang beses rin nakapanood sa YouTube kung gaano yung vastness ng universe, yung greatness ng creation. Di ba? Doon pa lang namamangha na tayo. We stand in awe. Grabe naman ito. Grabe. Ang laki. Napakalawak. Tapos, kukompare mo doon, sabi ni King David, what is man that you take thought of him? And the Son of Man that you care of him. Sino? Sino ang tao? We are but dust. Amen? Take note of these words. So that pagtatayo tayo, laging ganun yung ating attitude before Him. We stand in awe of a holy God. Ang mundo, napaka-careless, gaya-gaya lang, nanggagaya lang sa atin. Yung mga politiko, ginagaya lang nila yung mga words ng Christian eh. To God be the glory. Oo, talaga ba? Na nabibigay sila ng glory kay God? Ginagamit lang nila yun kasi ang ganda eh, gandang words. Akala nila plain words lang, but they are responsible before God sa paggamit ng mga words na hindi naman talaga tumpak sa kanila. They are using God's name in vain. Nang hindi naman totoo yun talaga sa kanilang mga puso. Ginagamit lang nila yon para pangpabulaklak ng mga salita, para maharuyo, maging maharuyo at makapang-aakit sa tenga ng mga tao. Uy, maka-Diyos yung ating politiko. Pero hindi totoo yun. He is just using God's name in vain. At iyan yung pinagbabawal ng Panginoon. Kaya nga, sa second part ng verse 9, Our Father who is in heaven, hallowed be thy name. Sambahin at katakutan ang banal mong pangalan. Maintindihan na ninyo yon pag naintindihan niyo yung word na ang Diyos natin ay nasa langit at tayo ay nasa lupa. He has sent redemption to His people. He has ordained His covenant forever. Holy and awesome is His name. Amen po ba? Yan ang pangalan ng Diyos, kaya ginagalang yan. Holy, kaya nga pag binanggit mo yung pangalan ng Diyos, you are talking about holy things. You are talking about heavenly things. And He is an awesome God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mas maganda yung may takot ka kay God.
Pag marunong kang mag-ingat, magsalita dito sa may pulpit, may taglay kang dunong. Yan ang sinabi ng Proverbs eh. Ang tao, mas kaunti ang salita niya, mas ibig sabihin, alam niyang i-control, i-manage yung words niya. Nakakitaan niyo ng talino. Pero yung tao na salita, marami mga words. Ang tawag sa may Bible ay mangmang. Hindi niya alam, nagkakasala na siya. Accountable na siya sa bawat words na bibitawan niya. Kaya nga maganda yung fear of the Lord. The fear of the Lord, diyan nag-umpisa ang lahat ng karunungan. A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever. Amen? Tatandaan natin, ang Diyos natin ay sa langit. He is holy, set apart in heaven. At tayo ay, ang desire natin is to glorify Him at all times. We always give Him glory. Despite ng ating kalalagayan, despite ng ating hardships, problema, we always give glory sa Kanyang pangalan. Amen pa ba? Meron ba kayong problema na nag-last for years? Wala. Dumaan tayo sa mga civil trials and problems in life, and yet puro panandalian lang yon. Sapagkat tinutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Hanggang ngayon, nandyan pa rin kayong lahat. Patunay na ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Kaya never represent, no? Wag na wag kayong tatayo rito in defeat. Na tatayo kayo rito, lulugo-lugo kayo na para kayong inabandon ng Diyos, na para bang napaka-hopeless ninyo, napaka-miserable ninyo. Wag na wag nyo gagawin yan. Because you are representing a holy God. You are here to give glory to His holy name. Amen. Kaya control your emotions. Walang masama sa pagiging emotional. Amen? But control your emotion. Contain it. Ilagay ninyo sa tamang perspective na makapagbibigay ng glory kay God ang inyong mga emotions. Amen po ba? Naawatan. Okay? Another verse is in Luke chapter 1, verse 49 to 50. For the mighty one has done great things for me, and holy is His name. Napansin nyo yung word na yun lagi? Holy is His name. And His mercy is upon generation after generation for those who fear Him. Alam nyo ba, mga kapatid, walang bansa na nagpo-prohibit na lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Amen? Walang bansa. Pero yung mga bansa, tignan nyo ano yung batas nila. Ay, wag mo lalapastanganin yung flag ng Philippines. Wag mong di ba may estudyante, tinapaktapakan niya sa video yung flag ng Philippines? Kinastigate yun ng batas natin. Yung pera nga wag mo pwedeng isa laulain yan o anything na yung constitution natin. Pero wala doon yung nagpo-prohibit na wag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos in vain. Only in the Ten Commandments. Ang Ten Commandments pa naman, siya yung above, supreme, sa lahat ng mga batas sa ibabaw ng mundo. Na pinoprohibit niya na wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Be careful whenever you speak the name of God. Kahit na yung politiko sabihin niya, in the name of God, nangangako ko sa pangalan ng Diyos. Or, glory to God. Tapos, on the other hand, iba ang ginagawa niya. Pag tuwing eleksyon, madalas mong marinig yan sa bibig ng mga politiko. Kaya nga, ibinili niya ng Panginoon na i-honor, tuturuan natin mga parents, ang ating mga anak, i-honor ang pangalan ng Diyos. At kayo rin mga kapatid, mga future leaders na tatayo rito, always honor the name of God. Sapagkat iyan ay matinding, may kaparusahan yan sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Yung wala namang katuturan. For the Lord will not leave him unpunished. Sa King James Version,
will not hold him guiltless. Ibig sabihin, pag minention mo, ginamit mo ang pangalan ng Diyos carelessly, nang hindi para i-honor siya, ginamit mo na katatawanan o whatsoever, automatically you are guilty before God. And He will punish you for using that name. Because that is blasphemy. Okay? So, alam na ninyo sa mundo, no, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa mga pagmumura, sa mga dishonorable way, pero kayo, learn na i-control ninyo ang inyong mga words, especially pag kayo tumatayo sa harapan ng Panginoon. And then next, sabi rito, sabi nga sa Deuteronomy, no, ito ay listahan ng mga curses. If you are not careful to observe all the words of this law which are written in this book, to fear this honored and awesome name. Pag hindi mo daw alam katakutan at parangalan ang awesome name ng ating Diyos, the Lord your God, then the Lord will bring extraordinary plagues on you and your descendants, even severe and lasting plagues, and miserable and chronic sicknesses. Kaya teach your children to fear God and to use the name of God honorably. Amen? Okay, so mahalagang ano yan. Always glorify the name of God. At ito, tayo po yung magtatapos na. Nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal. Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. And everyone who names the name of the Lord, what? Must abstain or depart from iniquity or wickedness. Dala-dala natin, mga kapatid, ang pangalan ng Diyos as Christian. Amen? God with us. Yan ang ibig sabihin ng Christian. Taglay-taglay mo ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Nire-represent mo si Christ saan ka man magpunta. Okay? Kaya maging careful tayo. I-represent natin si God ng tama as a Christian. Sabi nga rito, as obedient children, do not be conformed to your former lust, in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your behavior, because it is written, be holy, for I am holy. Yan po yung nakasulat dito sa Okay? Maging banal tayo. If you address the Father as Father, the one who impartially judges, okay? Who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. Be careful in addressing the name of the Father habang tayo ay nabubuhay. Saan man tayo naroroon. Okay? And then, finally, ano ang nire-require ng Diyos sa atin? Ito ay over and over again na binabasa natin. Now, Israel, o now, people of God, Ilagan Christian Church, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes, which I command you today for your own good. Okay? So, tatandaan po natin, ang magkaroon ng takot sa ating Diyos ay isang magandang bagay. Yan ay karunungan. Yan ang magpe-preserve sa ating buhay at magpapalawig ng ating buhay at tayo ay magkakaroon ng future at magandang destiny kung tayo i-observe natin ang tamang
paggamit ng pangalan ng Panginoon ng may pagpaparangal at pagkatakot. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Sambahin ka, aming Diyos. Salamat po sa araw na to at sa lahat ng iyong pagtuturo sa amin. Salamat po at kami kinakabagan mo sa bawat araw at binibigyan mo kami ng lakas at pangunawa upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Ama, patawarin po kami, O Lord, sa aming mga kamangmangan. Lalo na, O Lord, sa hindi namin paggamit, O Lord, ng banal mong pangalan na ginagamit namin to carelessly. Sa tuwing kami tatayo rito, O Lord, minsan, O Lord, ay kung ano-ano ang sinasabi namin, O Lord, na wala ng kaugnayan sa iyong kabanalan at sa iyong majesty. Lord, forgive us our sins. At mula ngayon, O Lord, turuan mo kami matakot sa iyo, to stand before you in fear and trembling. Lord, to stand in awe in your holy presence. Nawa, O Lord, ito ang lagi namin maging reminder na kami ay tatayo rito always to glorify your holy name. Yun lang po at wala nang iba. Salamat po sa iyong pagtuturo. In Jesus' name, Amen.